Hello po, mga kababayan. Nandito tayong muli para mag-usap. Pero, bago po tayo tumuloy sa ating pag-uusapan, gusto ko munang maglabas ng konting hinaing. Ito po yung tungkol sa channel ko na hindi lumalaki. Nung nag-umpisa ako, mabilis yung paglaki. Kung kailan ako ay hindi pa sanay at kumbaga hindi pa gaanong maayos ang aking pagpipresent. Pero kung kailan ngayon na nasasanay na ako, ay ang bagal. Ang bagal. Ewan ko. Hindi type ng mga karamihang viewers yung pagpipresent ko or pagmumukha ko. Sabi nga nung kapatid ko, magpalit na daw ako ng content. At saka itong mga kapitbahay ko, ang sabi sa akin, gumawa daw ako ng content na yung gusto ng tao. Yung kagaya ng ginagawa nila, yung kung ano-ano lang daw. Kung ano-ano lang dyan. Alam nyo kasi, hindi ko kasi type yung pagbablog na kung ano-ano lang. Kasi lalo dito sa bahay ko, wala namang makikitang maganda rito eh. Ito lang ang pinakamaayos na lugar dito sa bahay ko. Ay, I don't need to make kwento. Basta ganun. Tsaka, yung mga, so inoobserbahan ko rin, tinitingnan ko sa mga ibang channel, malakas nga talaga yung kung ano-ano lang. Para sa akin kasi, yun ang, sorry pero para sa akin yun ang walang kwenta. Yung parang, basta, ang mga gusto ko kasing pinag-uusapan, yung mga ganito, yung may katuturan, yung may sense. Hindi ko type yung magsayaw-sayaw daw. Sa tanda kong ito, magsasayaw-sayaw ako. Excuse me. Or, ewan. Mayroon akong pinaplano naman na bagong content, pero hindi ko pa pwede gawin kasi sa labas kasi yun eh. Lagi pa kasing umuulan ngayon. Maulan palagi, kaya mahirap lumabas. Pero later, pag gumanda na ang panahon, uumpisahan ko na yun. Yung kagaya ng nire-request nila na kung ano-ano lang. Sige nga, subukan ko nga yung kung ano-ano lang na yan. Well, na-request sa akin nung kapatid kong nasa abroad, dahil namimiss na niya yung lugar namin, mag-vlog daw ako tungkol sa dito sa paligid-ligid, yung mga namimiss niyang lugar, mga ginagawa dito. Well, pwede rin naman. Kaya, dahil sa request yun ng kapatid ko, di gagawin ko. So, pag gumanda ng panahon. Ngayon, yun nga, kung hindi sana nabenta yung magandang bahay namin, na ako ang nagpagawa, sadya kong pinaganda yung kusina nun kasi magbablog nga ako ng cooking. Ang ganda nung pinagawa kong kusina. Ano talagang pang vlog. Yung may island, dalawang lababo, as in maganda. Pero ngayon hindi pwedeng pang vlog itong present situation ko, yung kusina. Hindi pwede. Nakakaano. Anyway, gagawan ko ng paraan kasi actually gusto ko talaga mag-vlog ng cooking. Bala ko nga po na ihalo ang cooking dito sa pinag-uusapan nating politika.
cooking politics ba? Lutuan ng politika. So, parang ganun. Habang nagluluto, kasi, maliban sa political talk, gusto ko pa rin mag-share ng aking pagluluto. Cooking. Ang dami-dami na kasi ng cooking. Kaya, at saka, para at least yung araw-araw kong ginagawa, maisabay ko na sa pagbablog. Para tipid sa oras. Kasi makakapag-vlog lang ako pag tapos na ako sa mga gawaing bahay sa araw-araw na ginagawa. Kaya minsan inaabutan ako ng brownout. Alam nyo, kaya hindi ako makapag-live kasi pinoproblema ko yung bigla ang pagba-brownout dito. Kasi gusto kong mag-vlog ako yung after my araw, yung pagkatapos ng daily chores na usually mga 6 o'clock na yun. 6, 7, 8 ng gabi. Usually doon nagpa-brown out. 6, 7, ganyan. Paano kung nagla-live tayo? Gusto ko sana mag-live kasi gusto ko kayo makausap ng yung magpalitan tayo ng kuro-kuro na parang pati kayo mayroon tayong interaction live. Kaso yun ang iniisip ko yung biglang magba-brown out, masasayang lang ang ginagawa. Kasi usually nga po, pag ako nag-vlog na biglang nag-brown out, yung video walang na-record pag biglaan na pagba-brown out. Walang nare-record, as in burado. Kaya ang ginagawa ko, nagre-record ako in advance habang may kuryente pa. At ipopost ko siya for 6 o'clock, 6, 7, 8, ganyan. Ahead. Kasi nga, bigla ang, at least mag-brown out man, tapos na ako, nakapag-post na ako. Kaya ganun po, ito po yung problema ko dito sa Albay. Ang bigla ang, any moment, bigla na lang mawawala ang kuryente. Sa lahat yata ng probinsya ng Pilipinas, ito ang may pinaka-problematic na, nagsisi nga ako, umuwi pa ako dito eh. Sana hindi na lang ako bumalik dito. Dati naman, nasa Manila ako eh. Mas matagal ang nilagi ko sa Manila kaysa dito. So, yun ang isang problema kasi gusto ko sana mag-live. Kayo po, mga viewers ko, bigyan nyo nga ako ng idea kung kayo, anong oras kayo pwede. Kasi minsan, babalik ang, pag nag-brown out ng 6 o'clock, babalik ang kuryente mga 10, 11, ganyan. Kung gusto ninyo na mag-live tayo ng 10, siyempre kasi yung oras na yun, parang patulog na rin kayo. Or, paano ba? Ngayon, kasi mahaba na itong oras, naka 8 minutes na ako sa daldal ko eh. Ang gusto ko pong pag-usapan natin ngayon ay itong plano po ng gobyerno natin na pagtatayo ng permanent structure diyan sa Ayungin Shoal. Isa pong napakagandang proyekto na naisip, di ba? Actually, sa totoo lang, matagal na dapat eh. Yung mga nakaraang gobyerno, ewan ba natin kung bakit hindi nila naisip na gawa ng paraan na i-fortify yung mga islands dyan natin, nang sa ganon, kagaya yung pinoproblema natin ngayon na may umaangkin. Well, siguro noong araw, hindi pa naisip ng mga nakaraang pangulo na pwedeng may mang-angkin. Siguro ko, sa lahat na naging pangulo po, ang nagkaroon lang ng kaisipan na i-fortify at gawing legal yung pag-claim natin ng teritoryo na yan ay si Pangulong Marcos Sr. Inumpisa na nga niya, di ba? Yung dyan sa Kalayaan Islands. Kaya naging atin yan because of Marcos Sr. Kaso nung nawala nga siya, pinabayaan. Even the armed forces during Cory's time, di ba? Naging mahina, naging lampa. Kasi nga po pinabayaan. Ginawang weak.
Hindi kagaya nung kung nagtuloy-tuloy po yung government ni Ferdinand Marcos. Pero siyempre, hindi naman siya panghabang buhay-buhay. Yung papalit sa kanya, na anointed niya, natural, magtutuloy yun, itutuloy yung mga plano niya. Kaso hindi nga ganun ang nangyari, di po ba? Kaya, ang nangyari, ito ngayon, pinoproblema na natin. Tayo ngayon, yung present generation, tayo yung nagsasuffer nung kagagawan nung mga past Filipinos. Yung mga pasimuno ng EDSA Revolution. Di ba? So, ngayon, eto na nga. So, inumpisahan nung Marcos Sr., nung tatay, yung pagsasaayos ng territorial claim natin dyan sa West Philippine Sea, tinanggal yung tatay, pinabayaan ng mga sumunod na pangulo, ngayon nakabalik ang Marcos, yung anak. Siya ngayon yung nagtutuloy uli, pero too much delayed na. Too late. Na kaya nga ito, nagkakaroon tayo ng ganitong problema dyan, kasi may umaangkin na. Dahil pinabayaan. Ito po yung nangyari sa atin, sa bansa natin, nung pinatalsik yung matinong presidente. Na ang pumalit, walang malasakit, walang intensyon na kasing galing at kasing pareho ng intensyon nung Marcos Sr. Kaya ganito, nagsasuffer tayo ng ganito ngayon. Binubuli tayo, binangbastos. So ngayon, itong present after 30 years plus, almost 40 years, ngayon lang itutuloy ng anak. Kaya nahihirapan ngayon yung anak, si Bongbong Marcos. At ito na nga po, yung plano na paglalagay ng permanent structure dyan sa, actually hindi lang sa Ayungin, kundi hanggat maaari, all the islands na sakop ng ating teritoryo. So ngayon, anong ibig kong sabihin dito sa pagtatayo na ito ng structure? Alam niyo mga kababayan, itong planong pagtatayo dyan ng permanent structure, napakalaking problema po niyan. Alam niyo kung bakit? Kasi alam na ng China eh. Ipinaalam kasi. Nakapagtataka naman itong mga nasa gobyerno natin kung bakit itong plano na ito, ayan, expose na, nasa media. My goodness! Alam nyo, yung mga planong ganyan, hindi dapat ibinubulgar. Sikreto dapat yan. Discreet. Na kumbaga, yung nagpaplano niyan, armed forces, kung sino-sinong kung sino man sa ating gobyerno ang nagpaplano niyan, planuhin nyo ng sikreto. Di ba mga kababayan? Ngayon, eto, ang plano na yan na structure na gagawin sa next year pa. So, at present, sa kasalukuyang oras na to, planning pa lang. Nasa planning stage, although sobra ng delayed nga talaga, nasa plano pa lang, ibinubulgar na kaagad. Pinag-uusapan na. So ano sa palagay ninyo ang pwedeng mangyayari? Di ba mas mapapadali tuloy ang pag-angkin ng China? Lulusubin ka na dyan, aangkinin na yan, pupwersahin na yan, kasi may plano ka pala. Although okay, sabi nila, civilian structure, hindi military. Pwede ba? Sino naman ang niloloko natin? Yun din ang style ng China dati eh. Nag-umpisa sa silungan ng mga mangingisda. At naniwala tayo, pero yun pala.
Ngayon, military base na. Di siyempre, iisipin din ng China na ganun din ang style na ginagawa natin. At sabihin pa, military base yan, kubo yan, na sisilungan ng mga civilian, mga fishermen, hindi yan gugustuhin ng China. Kaya tingnan mo, in-expose nyo na, do you think mangyayari yan? Kung yun nga pagre-resupply nga lang hinaharang. Ultimong civilian Christmas convoy na maghahatid lang ng regalo, hinarang. Kung bagay mamamasya lang at babalik din lang. Di ba hinarang, hindi natuloy? Ito pa kaya na planong maglagay ng permanent structure, pinagbabawalan nga nila. Mali po sabihin na ipinagbabawal kasi sino ba naman sila? I mean, hinaharang, pinapakialaman, hinaharang yung mga supply boats kasi tinitingnan nila na baka may construction materials. Dahil alam nila na pwedeng ipangpaayos nung nabubulok na barko doon. Wala nang dalang construction materials pero pinagbibintangan ka na may dala-dala. Yan pa kaya na may plano na? O yan dahil in-expose ninyo, ano ba naman ang mga utak yan? Di ba military people, di ba dapat alam ninyo yung top secret, confidential? Nasaan ang confidentiality? My goodness! Mga kababayan, hindi ako nagmamagaling ha. Hindi tayo sa nagmamagaling. Pero, nasaan ang logic? It is not a logical thinking na plano mo, i-expose mo, alam mo may kontrabida. Sige nga, mas lalo tayong mamumroblema niyan dyan. Bakit dapat ang ginawa, secret lang. Tapos kung pupunta dyan, kailangan wag lang yung tayo. Kasama yung mga kaalyado. Nakiusap tayo ng alalayan tayo dyan habang nagko-construct, tapos pwede tayong iwanan pag tapos na yung construction. Anyway, payag naman silang tumulong, umalalay. Hindi yung ewan ha. Ito pong darating na 2024, napakagulo. Parang nakikinikinit ako na. Napakagulo ng taon na to. Nandiyan dyan yung gulo ng Marcos Duterte warfare na sisiklab yan nitong darating na taon ng 2024. Dahil 2025 mag-eleksyon, so talagang bakbakan yan sila dyan. Na kumbaga, ito pa, dadagdag pa itong plano na ito dyan sa West Philippine Sea, na napakahirap yan gawin, dahil mayroon nga pong nangingialam. Kung bakit kasi lahat na plano binubulgar. Porque in-interview ka ng media. Siyempre ang media kasi trabaho nila yan eh. Ano ba naman? Nasaan yung mga top secret na, Diyos ko na ewan ko sa inyo. Nagmumukha tuloy ako na nagmamagaling. Yun lang po ang isang napapansin ko dyan. Bakit kailangang ibulgar sa media? Bakit kailangang pag-usapan sa media, sa social media, sa mainstream media? Dapat kayo lang muna nag-uusap at gawin ninyo ng palihim. Yan nga na, nakatutok. May nakatutok na kung anong radar dito sa atin na lahat na lang na pinaplano kasi nga mayroong mga internet na power structure dyan sa malapit sa mga sa mga military camps natin na pinayagan ni Duterte ilagay. Kaya na mo monitor lahat ng kilos, lahat ng usapan eh. Kaya ultimong magre-resupply ka lang, nahaharang. Kasi bakit? Mayroong spy. Nakabukas ang communication lines.
may mga traidor na nga sa atin eh. Yung mga pro-China propagandista diyan na nakatutok sila ang mga mata at tenga nila nakatutok sa kung ano mang pinaplano. Tapos ito ngayon ibubulgar sa media yung plano. Napaka Di ba mga kababayan? Tama ba? Umali. Mga plano ganyan dapat sikreto eh. Lahat na lang na ano. Ewan. Dapat palihim na gagawin yung malaman na lang natin ng mga tao na yari na, mayroon na pala. Magugulat na lang tayong lahat, pati si China na mayroon na. If possible, dadalhin doon ng mga materialis, mga ready-made na dito, itutulsok na lang doon. Saan yung mga utak natin? O, yan lang po muna. Nakakainis lang eh. Mga kababayan, tulungan nyo naman ako. Pakishare naman ang aking video. Okay. Maraming salamat sa panonood at see you next time. Peace.